Nakakadiri, Viancy, dapat nang lumayo sa taong ito. Nakakatakot, hindi na ito normal. Ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At kunting paunawa po kung maaari ay tapusin mo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Tatlo nga, yung isang engineer, liit ang titi. Dito wala. Yung isang engineer daw, maliit ang titi. Sorry po. Sino ba yung tinutukoy yung engineer? Si Kuya July, engineer. Si Kuya Jens, engineer yan. Marsano, engineer po yan. So, ang tinutukoy niya po dito, ito, papangalanan niya dito ha. Wait. Liit ang titi. Dito wala. Ulit. Itong tatlo nga, yung isang engineer, liit ang titi. Dito wala. Si Magsano, liit ang titi. Alam mo sa totoo lang, pati ba naman private part? Pati ba naman niya? Wala kang pinatawad? Dok? Ayun, malinaw po nating narinig mga kalingap kung gaano po kabalasubas itong bibig ni Dr. Lau. Hindi po ito normal. Tama ba na dadalhin mo sa social media yung kabalasubas ng iyong bibig? Tama ba na pag-usapan yung private part ng isang tao? Hindi po ito normal na ginagawa ng matinong tao. Nakakatakot po ito para sa ating dalaga, para po kay Viancy. Alam naman po natin na hanggang ngayon ay karay-karay niya at palagi po niyang binablog itong si Viancy at ang kanyang pamilya. Kung paano ka mag-isip, yun ang lalabas sa bibig mo. Ibig sabihin, madumi yung kanyang pag-iisip. Paano kung makaisip siya ng hindi maganda dito kay Viancy, dito sa ating dalaga? Ano na lang ang mangyayari? Private part, pinag-uusapan. Saan po kayo nakakita na ginagawa ito ng matinong tao? Kung napakalaki ng iyong private part, dapat po ba ito na ipagsigawan pa? Dapat bang sabihin pa ito sa social media? Kung dax ka, kung talagang malaki yung private part mo, edi wow. Hindi po dapat ito pinag-uusapan kasi maselan masyado, no? Kung talagang ganyan mag-isip yung isang tao ay kulang-kulang na po yan. Kulang na yan sa aruga o kaya baliw na, nababaliw na. Talagang kung papansinin po natin mga kalingap ay talagang umaagaw ng atensyon itong si Doc Love at yung kanyang asawa. Siguro stress na rin po sila kasi hindi na po normal yung kanyang mga pag-iisip. No? Pansin naman po natin parang iba na yung lumalabas sa bibig niya. Puro pera, pag hindi pera, sponsor, pag hindi po sponsor tulad po nito, masilang bahagi ng ating katawan. No? Dinadala pa po niya sa social media, hindi po ito normal. Tama po si Ma'am Bopil sa ginagawa po niya, mas pinapababa niya yung kanyang dignidad, mas pinapababa niya yung kanyang pagkatao. No? Kung atin pong titignan si Doc Love, parang hindi na po siya karespeto. Hindi na dapat irespeto kasi nawawala na po yung moral. Ang nakakapag-alala ay si Viancy at yung kanyang pamilya. No? Yung ganitong klase ng tao katulad po ni Doc Love ay hindi na dapat welcome sa bahay. No? Hindi po ba yan nalalaman o napapansin ng mga magulang ni Viancy na mismo itong kapitbahay nila ang nagdadala sa kanila sa mga bashing, lalo silang napapasama. Dapat ay nasasampulan o nabibigyan po ito ng aksyon kasi tingin ko hindi po ito matitigil hanggat nandun si Doc Love sa tabing bahay ni Viancy. Para sa akin, ang nakikita ko lang pong solusyon ay aalis doon si Doc Love. Hindi naman po pwedeng si Viancy yung aalis. Kasi siyempre, doon po pinagawa, doon po pinatayo yung pabahay sa kanila ng kalingap. Kaya po dapat ay si Doc Love po talaga ang aalis. Pero paano? Paano po ito paaalisin? Ang tanong, umalis kaya? Kaya po mahirap. Mahirap po yung ganitong sitwasyon ni Viancy na kahit po gusto niyang manahimik ay hindi po nila makamit yung katahimikan na gusto nila. Ano ba nilalaman mo sa akin? Masyado, dito ka sa akin. Gasardinas ito. Ano pa raw ang ilalaban sa kanya? Eh yung kanya daw gasardinas.
Ala sa totoo lang nakakahiyang topic to eh. Pero dito, the way niya sinasabi to, doon yung nakikita kung gaano gatungaw yung utak niya. Di ba? Kasi kung ikaw, maisip, tinan mo guys. Kung ikaw formal na tao, disenteng tao, may kahihiyang tao, no need mo yan. Sabihin na yung iyo gasardinas, yung kay Marsano alit, ng mali, hindi mo na kailangan sabihin yan. Sa totoo lang, nagkaroon ka ng konting delikadesa sa sarili mo. Pati yung asawa mo dito, nabanggit mo pa ha. Tingnan nyo. Yan! Punta ka dito, padaan natin piso ni butintin mo. Butingting daw. Engineer, pumunta ka dito. Padaanan natin ng pison yung butingting mo. Para daw lumaki. Na. Diyos ko, alam ko nakakahiya. Sa totoo lang. May aral ka ba? Alam mo ba yung nakakaliit ang pagkatao? Pati ba naman yung private part? Private part ng ibang tao, pati yung private part mo, pati yung asawa mo, bigkas mo pa dito. Butintin mo. Lalaki yan. Oh? Akin, 10 piso diba sa akin eh. Huh? Pag 10 piso, kasardinas. Oh? Sardinas talaga, totoo yan. Sardinas. Hindi na nga kinakaya ni Mrs. Love. Sabi ni Mrs. Love, huwag mong pabigay sa iba yan. Akin lang yan. Kadiri ka. Wala ka kautak-utak. Alam niyo, nakakahiya. Sa totoo lang, nakakahiya siya. Hindi siya nahihiya niyan. Sabi ko nga, kung siya may isip, pinababa niya yung sarili niya eh. No, nakakamay nun sa pagkatao. Alam mo yung parang ang liit-liit mo na nga eh. Ang laki-laki mong tao, pero ang liit ng ano mo, ang liit ng tingin sa'yo ng tao. Tapos pati ba naman private part, tapos sabi mo pa dyan, sabi ni Mrs. Love, kanya lang yan, yung gasardinas na yan. Grabe ka. Hindi ka nahiya. Tsaka kung ikaw pati may kahihiyan, isipin mo, pati underwear ba ng asawa mo yan? Ay sinasaklob mo sa mukha mo? Mahiya ka? Ay naano mo lang yung ano mo eh, parang nakakamay na sa pagkatao mo eh, pero hindi dapat yun. Pati mga private part ng iba, private part niya, pati yung mga yung mga brief, inaano niya sa mukha niya, inaamoy niya yung punti, yung lakas. Yan, nasa thumbnail. Pangit. Huwag ganun. Dapat payuhan ka. Kung sino pwede magpayo dito. Hindi ka ba nasisita ng mga kasama mo dyan sa bahay? Napayuhan ka, nakakunting pino? Huwag masyadong garapan. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Maganda yan. Maganda. Aari ka dyan ng papuri. Sa totoo lang. Pagpatuloy mo lang. Grabe ka. Nakakahiya yan eh. Alam mo sa totoo lang, maisip ka naman siguro. Alam mo naman siguro yung mga tama at mali. Alam mo siguro yung mga nakakahiya. Alam mo na yung pribadong parte ng katawan natin yan na hindi na kailangan pa yan na anuhin dyan. Itapik dyan kasi private part yun eh. Tapos sabihin mo pa, sabi ni Mrs. Love, pag ibibigay kanya lang yan, yung gasardinas na yan. Di ba? Nakakasuka. Totoo lang. Hindi ganun. Magpaka-formal ka.